sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon, lalo pat ngayon ay ginugunita natin ang santo na si San Luis Gonzaga. Hilingin natin ang panalangin niya, hilingin natin ang patnubay niya, upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga OFW, mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang mga nagdiriwang ng kailang kaarawan, kasama si Mark Kevin Brower. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong binibigay. Sa katauhan ni San Luis ay pinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagkapakasakit sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagkapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit, 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yaoy pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Ipagmamapuri ko ang taong iyon, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At kung ako'y magmapuri man, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ngunit nagpipigil ako sapagkat ayaw kong humigit sa nakikita at naririnig ang pagpapalagay ni numan sa akin. Ngunit para hindi ako ipahayabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan
na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot: ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon, kayo, kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputuan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. At sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-ahasik ni nag-aani o kayo nagtitipon sa bangan. Gayunpaman, pinakakain sila ng inyong Ama nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal na mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kahit huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos.
Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kaniyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na Ines sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pag-amin ni Pablo hinggil sa kanyang hinarap dati na kapansanan. Actually, hindi tayo sigurado kung tama yung pagka-translate dito. Sapagkat ang sabi lang po sa English version ay torn in the flesh, which means something very disturbing, stressful, uncomfortable, inconvenient, or something debilitating. Na sinasabi ng mga dalubhasa sa Biblia ay pwedeng kapansanan nga, pwedeng sakit din, pwedeng insecurity, pwedeng injury, o pwedeng struggle against sin. Kung bakit hindi ito sinabi ng diretsyo, kung ano man itong thorn in the flesh na ito ni San Pablo, hindi natin alam ang dahilan. Pero siguradong dahil ito'y nakalagay sa banal na kasulatan, may dahilan ang Diyos para dyan. At yan ay upang makarelate tayong lahat sa kanyang pinagdaanan. Kasi isipin po ninyo kung pinangalanan ng diretsyo ni San Pablo kung ano yung kapansanan or thorn in the flesh na ito. Halimbawa, sinabi niya, yung thorn in the flesh niya, yung struggle niya ay yung kagwapuhan niya. Kaunti lang kaming makakarelate dito. Joke. Ang punto, pinabayaan ng Panginoon na hindi pangalanan yon. Yung thorn na yon, para mailapat natin doon anuman ang ating mga matitinding problema o pangit na sitwasyon. Meron kang problema sa pera, pwede mo ngayon ilapat doon. Thorn in the flesh yun. May problema ka sa anak mo na pasaway o kaya ay sa asawa mo na irresponsable. Yung naiinis ka, nagagalit ka, nahihirapan ka na, thorn in the flesh yun. Kahit ano pwede nating ilapat doon. Kaya providential yung hindi pagkakasabi ni St. Paul tungkol sa kung ano yung thorn na yon. In connection with this, makikita po natin sa sanaysay ni San Pablo, ang katotohanan kahit ang mga nagpapakabuti, kahit ang mga malapit sa Diyos, nakakaranas din ng mga matitinding problema. At kahit pala mga malalapit sa Diyos, ayaw din ng problema. Nakita nyo no, di ba? Ilang beses, 3 beses, ipinagmakaawa ni Pablo sa Diyos. Naalisin sa kanya ito. Kahit na banal siya, kahit na mabuting tao siya, kahit na malapit siya sa Diyos, ayaw pa rin niya ng pagdurusa. So normal na umayaw tayo sa pagdurusa. At normal din naman na magdusa tayo kahit tayo malapit kay Kristo. So yun yung katotohanan dapat din nating makita dito, na hindi exempted, hindi immune sa problema ang mga sumusunod kay Kristo. Kaugnay pa rin ito, sinasabi sa atin ng unang pagbasa na hindi porke malapit tayo sa Diyos, matik na nakapaghumiling tayo sa Kanya. Kahit pa tayo hirap na, tayo pagbibigyan niya. So yun ang nasabi dito kay San Pablo. Ang sabi nga, 3 times I begged the Lord. Ipinagmakaawa ko ng 3 beses sa Diyos na alisin na sa akin ang thorn in the flesh na ito. Actually, may mga nagsasabi na figure of speech lang yung 3 Ang ibig sabihin daw ng 3 beses dito, paulit-ulit at maraming beses na paghiling. Lord, alisin mo na sa akin to. Ayoko na nito. Pero hindi pinagbigyan ni San Pablo. At least, sa paraan na kanyang gusto nung una. Kasi sa totoo lang, pinagbigyan naman siya Hindi nga lang sa paraan na gusto niya. Pero later on, siguradong na-realize niya, ayon na rin sa ating unang pagbasa, na yung mas gusto ng Diyos ay mas maganda pala. Hindi nga inalis yung paghihirap niya, yung thorn in the flesh niya, yun kasi gusto niya Pero binigyan naman siya ng lakas upang ito'y kanyang makaya. Yun ang mas gusto ng Diyos. At yun ang mas maganda na na-realize ni San Pablo later on.
Lalo pat dahil sa paghihirap niya, ang Diyos ay mas nadakila niya. Mas lumutang ang pagmamahal, kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos dahil sa paghihirap niyang kinaya niya dahil sa biyaya na binigay ng Diyos sa kanya. You see, talagang lumulutang naman ang kadakilaan ng Diyos. Kapag may mga magandang nangyayari sa atin, pumasa tayo sa exam, lalo pat nagdasal tayo, naging maganda ang takbo ng negosyo, trabaho, lalo pat nagsisimba tayo, na pagbago mo yung asawa mo dahil pinagdarasal mo, naging maayos.
ang pamilya mo o ninyo dahil naman nagpapakitno ka rin. Madaling lumutang din ang kadakilaan ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Pero hindi nga kaya mas lumulutang ang kadakilaan ng Diyos kung sa kabila ng ating mga problemang pinagdaraanan, lalo pat yung mga matitinding problema, ay dadakilain pa rin natin siya sa kabila na tayo lumuluhan, nasasaktan at nahihirapan. Hindi kaya ibang level ng kadakilaan ng Diyos ang itinatanyag natin pag ganyan? Kasi obvious na yan ay dahil sa mga biyayang bigay niya eh. Human as we are, hindi natin kaya yung ganyan. Hindi natural na pasalamatan, purihin pa rin ang Diyos sa gitna ng mga problema na ating pinagdaraanan. Biyaya yan. Kasi isipin po ninyo, at tulad ng sabi ko na rin kanina, sa mga magagandang nangyayari sa atin, bagamat pinapakita rin ito ang kadakilaan ng Diyos, may partisipasyon tayo kahit papaano eh. Sabi ko nga, nagdasal ka na pumasa ka sa exam, pumasa ka. Praise be to God. Pero nag-aral ka pa rin naman kahit papaano eh. Naging maganda yung takbo ng iyong negosyo, praise be to God. Pinagdasal mo yun, pero nagsikap ka pa rin naman kahit papaano eh. Maayos ang takbo ng relasyon mo sa asawa mo, praise be to God, sapagkat yun naman din ang hiling mo kapag magdarasal ka. Pero nagpapakatino ka naman kahit papaano. So kahit papaano may partisipasyon tayo dito sa mga magandang nangyayari sa atin kung saan ang Diyos ay pinapupurihan natin. Pero pagdating sa problemang sadlak ka na, yung walang-wala na sayad ka na, hindi ko alam kung nasa ng partisipasyon natin doon. Hindi nga ba't halos lahat doon ay biyaya ng Panginoon? Yung sa kabila ng problema ay hindi pa rin tayo mawawala ng pag-asa, magpupuri pa rin tayo sa Kanya, magpapakabuting tao pa rin tayo, lalabas pa rin ang mabuti sa ating karakter o pagkatao. Iba yun, biyaya yun. Biyayang maliwanag yun. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo, ang sabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong mag-aalala. Kailan ba tayo pinaka-mag-aalala? Kundi yung malagay tayo sa isang napakahirap na sitwasyon. Pero tayo pa ba ang pababayaan ng Panginoon kapag naggaganon? Kung sa kabila ng ating pangit na sitwasyon, ay papupurihan pa rin natin siya, dadakilain pa rin natin siya, magpapasalamat pa rin tayo sa Kanya, kakapit pa rin tayo sa Kanya. Tayo pa ba ang pabayaan niya? Posible yun. Kaya sana mga kapatid, sa misang ito, hilingin natin ang panalangin ni San Luis Gonzaga. Sa palagay ko ay dumako rin sa punto na hiniling din niya sa Diyos na mawala yun sa Kanya, but later on ito ay tinanggap niya. At dahil sa sakit na yon, sa tinanggap niya ang pagsubok o sakit na yon, ang Diyos ay mas napapurihan niya. Katulad ni San Pablo, ganun din. Humiling tayo sa Panginoon kapag meron tayong mga pinagdaraan ng problema na alisin niya. Na sana mawala na sana ma-resolve na. Pero kapag dumating yung pagkakataon na parang ayaw niya, huwag tayong magtampo sapagkat hindi naman siya aayaw kung wala siyang mas magandang binabalak sa ating buhay. Sana po tulad ni San Pablo magpaubaya tayo sa Kanya. Sana po tulad ni San Pablo ay mas maniwala tayo na over and above yung kagustuhan natin ay mas magandang sinusunod natin ang kalooban at kagustuhan ng Diyos para
sa atin, about which we don't have to do anything but just to believe and surrender ourselves to God. At magugulat na lang tayo. At tulad ng nangyari kay San Pablo, na mas magiging masaya tayo, mas magiging kontento tayo, mas magiging matapang tayo, mas magiging malakas tayo, mas magiging maganda ang disposisyon natin kapag sinurrender natin ang lahat sa Panginoon at umasa tayo na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo pipikuin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong Makapangyarihan siya. magagawa Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di rin ng Diyos sapagkat ang anak niya ako. samo ko. Alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. diringhin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyo. Una, ano man ang problema ko, maniwala akong matutulungan mo akong maalis. Pero sana kung dumating man yung punto na nararamdaman kong ayaw mo, maniwala ako na may mas maganda kang plano at para dito magtiwala ako na sapat ang grasyang ibibigay mo. Para bang isang taong nakaharap sa karagatan na nag-iisip, ako ba'y mapapatid ang uhaw ko ng karagatang ito? Obviously, mapapatid kasi napakalaki ng karagatan. Doon ko nawa makita ang sarili ko kapag ako'y humingi ng biyaya sa iyo sa anumang pagsubok ko na napakarami mong biyaya na ibibigay sa akin. Hindi lang ito nakafocus sa gusto ko. Hallelujah! Upang hindi man mawala yung problema, alam ko
may iba kang gagawin sa buhay ko. Siya ay muling babalik sa atin. Doon sana kung ika-angkla ang pananampalataya. Hindi lamang limitado sa kung ano gusto ko. Hallelujah! Yun ang paniwalaan mo, kapatid. Hallelujah! Hindi lang sapat yung grasya, nag-uumapaw yung grasya. Kasi ang grasya ng Diyos, hindi mo masasait talaga. Parang karagatan. Kahit saan mo tingnan, may grasya. Kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi man ayon sa kagustuhan mo, may ibang grasya. Mag-uumapaw, maniwala ka. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Yung sapat na biyaya, it's an understatement. Kasi hindi magiging sapat lang yung biyaya ng Panginoon. Sobra-sobra yun eh. Paniwalaan mo yun. Kung lalapit kay Jesus, mas maraming plano ang Diyos. Kasi nga maraming grasya ang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay.
Manalangin tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami makadulog katulad ni San Luis na nararamtang lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal upang sa aming pakikinabang kami lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Leon, na aming Papa, ni Dennis, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at pagdasal ang ating mga mahal na yumaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ang Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagtiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipaintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, maging sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo ng mga lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. You experience it. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanehan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Ibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sakit at hapis, o kay daming katanungan, umaling kung saan-saan, lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, oh Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel.
ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis sa pagtanawalaki ng utang na loob sa iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin, alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyan, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Napakalaking biyaya, hindi lamang po para sa Pasay Parish, kundi gayon din sa ibang mga parokya at sa ibang mga institusyon. Maraming salamat po, ang Panginoon na po ang bahala sa inyo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain tayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for life.
not far away. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.